Escalera circle their eagle way back into the victory. I feel like it is now time for TNC kontra sa Falcons AB Brand. Pasok. Lagkitan galore! Ika nga rito ng ating Mobile Infinix Game Legends! Tambayan. At maging ako ay napaka-excited na makita in action, no? Kung ano rin ang magiging response ng TNC Pro Team dito. Knowing na parang ang buong lineup ng Falcons AP Brand, direct in your face answer siya na team fight pala ang specialty nyo ngayon. Sige, idadaan natin sa ganitong klase ng lineup. Oo, pasalubong. Tsaka ano dito, yung totoo din sinabi ng mga katambay natin sa Infinix Gaming Tambayan na kapag pumasok dito yung FK, parang hirap umalis. Oo. Kasi yung matapakan mo lang saglit yung slow from the glorious pathway, parang liliko ka pa lang, parang ang tagal na agad nung sabihin na nating delay na pwedeng ibigay. But wait lang, maaga pokes para dito kay Lancy. At si Escalera dito ay medyo kakalmutin si Kyle TG sumagang pokes para dito sa ating mga players. Oh, tanggan ng pagkaka-force out noon kasi kung hindi nag-flicker dun si Fuse, sakto-sakto siya dun sa enhanced chain dito na meron si Kaizen, so medyo alanganin na rin yung magiging buhay niya at that time. Hindi mo gugustuhin kung ikaw ang Falcons AP Brand na ibigay ulit sa TNC Pro Team yung early game kasi nakita natin yung naging overall presence nila nung nahawakan nila yung kanina. Pero speaking of nahawakan ng early game! Opa! First blood laban dito kay Kyle TZ. So, parang gusto pa rin kuhanin na brigida dito ng TNC yung early game. So, talagang nakabisado na nila kung paano yung work around dun sa bush na yon. And so far, things are looking good even for Heads dahil nandito na kanya makakapeso may bottom lane. Black Tees naman ang kanilang target laban dito sa tatlo. At medyo delay pero makakasecure pa rin ng kill dito ang TNC. At habang nangyari yun sa top lane, may sariling sundutan ang ginagawa ng ating mga gold laners. Oh, grabe yung parang pagiging pursigido ng TNC dito in a sense, no? Na i-deny, bantayan, tapos awatin yung magiging magandang early game sana ng Falcons AP Brand. And isa siguro sa mga pinaka-ino-note ko dito sa nagiging approach ng TNC so far ay dahil sa lahat ng kaguluhang nangyayari across the map. Katulad na lamang nung uncontested turtle na to, ay hindi nabibigyang pansin ulit si Kozen. Which is I think, kung titignan mo rin yung lineup nila, no, parang paano sila mag-ooperate? Sige, sa early gusto nilang samahan yung kanilang jungler. Ngayon naman, nasa gold lane. So parang equipped sila na alalayan pa rin yung gusto nilang maging, kumbaga, funnel in a sense. Oo, parang gusto nila as much as possible speed up na agad yung lane dito kay Kozen na hindi na niya iisipin pa kung paano yung kanyang early gaming. So, nandun din si Escalera na umiikot sa kanya from time to time. So, we might expect or we might see rather yung blazing duet na naka-guiding wind kagaya na ginawa nila kanina. Kanina lang medyo wala pang damage kasi game kulot parang wala pa naman talaga. Normally, yung blazing duet ay ginagamit pang clear na minion wave. Oo, mga circling duet, circling blazing duets pala ang mga baka makita natin later on. Pero importante pa rin yung kung saan mo ipipwesto yung sarili mo nung gusto mo for TNC at least na mag-group up ka with the Netherrealm. But siguro at this point yung paggamit ng Netherrealm ay clutch timings na lang talaga or para makaprotect, para makasagip. Kasi maganda masyado yung sagot ng Falcons AP Brand kung ipapang-engage nyo yung Netherrealm na magkakasama at magkakadikit kayo kasi papabor yun sa kanila. Depende yan sa angulo nung real world, depende yan sa angulo nung glorious pathway. So medyo magiging tricky talaga yung mga team fights na ating aasahan later on. Pero so far naman, at least, after naman nung nakuhang magagandang first 2 kills dito ng TNC, ang Falcons AP Brand ay talagang nagpo-focus na lang muna sa pagpa-farm at hindi sa kahit ano pang iba. Oo, tsaka ngayon para sa TNC din, kanina di ba, parang super aggressive sila early game ng game number 1. Ngayon parang meron silang pattern na okay, kapag pwede tayo makakuha ng kill, why not? So, dito sa may top lane, ito na yung sinasabi natin na nagkali para ng apo doon. So, napatay na si Super Marco. So, good kill para dito sa TNC kasi yung supposedly kukuhanan din ng damage mamaya ng FCAP ay medyo na-delay nila ngayon. Oo, parang yung nagiging dito ng TNC, yung nagiging focus nila, kailangan all across, all around yung mga madedenay natin. Hindi lang sa isang parte. Maging doon sa gold lane na nakita nga natin ay meron silang na-establish na agad dito na presensya, na denied agad kay Super Marco yung gugustuhin niyang makuha as the Harith. And compared to game number 1, parang sabi nila, sige, mas maging mahigpit na tayo doon sa mga mako-convert at mga makukuha natin after each and every, sabihin na natin, kill or pick off and attempt na ginawa natin. Katulad yan, plato agad ang nabigay para
rito kay Kozen. So kung babasihin natin sa ating gold lead ay 2,000 na ang nasecure ng Grabe, no? TNC ng ganito-ganito lang yung ginagawa. Oo, kaya siguro ano din dito para sa FK, parang nakita mo ang ginawa na lang ni Kyle TZ is kumukuha na lang siya ng jungle. Oo. Dito ni Kaizen para at least pagdating doon sa mga teamfights kasi makukunat na may mga heroes nila eh. So, if ever man na masustain nila at meron ng enough damage ay kayang-kaya nila. Pero yun nga lang, si View ay makikita na nila. Hindi masasagip doon ang revitalize ni Ogwen at nandito na si Super Marco. Medyo sasayaw-sayaw lang din sa moment na yun. May iwan dito si Lancy at hindi na yata makakatakas pa. Blazing doon para dito kay Kozen. Laban sa tatlong players ni F-Cap. Lancy is gonna be down. At si Kozen ay merong mga pagbabaril na gagawin doon. Pero si View lang ang magiging casualty para sa laban na yun. Props to kay Zen. Nasabi niya, bahala na ang mga kasama ko. Hanapin yung mga gusto nilang gawin. Kitang-kita naman na kung nasan sila. So, pwede na rin siyang gumawa ng kanyang mga pansari-sariling plays na I think at this point ay maganda-ganda for TNC para hindi mo lalong na-anticipate as Falcons AP Bren yung mga magiging game plan nila. Yung parang hindi mo agad-agad na didictate or kumbaga mas maiisipan ng sagot kasi may mga ganoong klase pa na mga pangbibiglaan na ginagawa rin pala yung ibang mga members ng TNC. Pero so far, at least, doon mo rin makikita na hindi din naman nagkukulang ang Falcons AP Bren sa bilis ng respawn na nabibigay nila sa isa't isa. High loss pa rin naman ito kahit anong sabihin natin. Tumitikidig yan eh. Oo. Biglang tumatakbo dito yung lineup ng F-Cap. So ngayon, di ba sinabi natin si Kyle TZ medyo nag-jungle siya doon sa area ng TNC. Halos pantay pala sila nag-goal dito ni Kaizen. So pwede silang magsimula dito ng turtle na ngayon nga ay ginagawa na nila. Mag-zone out dito si Owen habang nandito na yung F-Cap makakasecure ng kanilang turtle. Bibigyan yata dito si Owen dahil ginamit na yung Circling Eagle. Owen ay patay! Hindi mabubuhay pa rin! Revitalize! Ni-revitalize na lang dito. Pero sabi yata ng TNC, lalaban pa rin namin ito. Ginamit yung penalty zone doon sa likod. Inabutan na naman si Pew. Para't mapapatay na nga pero may iwan dito mga players ng side ng TNC at itutuloy pa rin nila yung kanilang team fight. Meron pa kalmot para ito kay Kyle TZ. At after nun ay aalis na mga players na ano na bang nangyari dun sa team fight na yun? Alam mo yung parang naging simula lang naman nun for Falcons 18 Ayun. rin. Ay, turtle lang talaga sana ang kanilang gusto. Pero wait. Look at Kozen! Grabe Look at Kozen! Oo, nagagalit na dito yung kulot ng TNC. Mapipilitan na naman gamitin dito yung Glorious Pathway ni Owen. At ito yung sinasabi natin na pinabilis na yung final turn na sinabi mo para yung sa goal lane ng TNC ay nagawa na at activated na ngayon dahil nakakasama na siya sa team fight. May mga biglaang blazing duet na. Oo. At lumalaki yung kalamangan nila. Now at 4K. Oh, so yung kanina, kung iisipin mo, Falcons AP Bren, parang sige gusto naman natin na at yung nakita nating sitwasyon kanina, makakuha man lang din tayo sige ng turtle para naman makapantay or makahabol tayo ng kaunti. Which is I think maganda talaga yung naging pagkakasetup nila for that. Kasi si Ogwen lang naman mag-isa yung nakapag-zone dun sa members ng TNC. Literal na hinarapan niya lang. Tapos nung nakuha na nung Falcons AP Bren yung turtle, na Glorious Pathway, pabalik siya doon sa Falcons AP Bren, nalatag rin yung real world para talagang okay, safe ka dito. Nabuhay pa nga siya, di ba doon? Sabi natin, may revitalize pa. Pero TNC kasi, hindi nila pinayaan na mangyari lang ang lahat ng yun nang hindi nila napo-force yung team fight. Oo, tsaka parang pinipilit din nila dito na gamitin na agad ni Few yung kanyang Oo. real world manipulation para magkaroon din ng shield. So, tingnan natin kung paano magiging kabig dito ng FCAP because definitely lamang na lamang ang kanilang kalaban na dahil hindi pa rin nakakasira ng tore ng other lanes at nadidepensahan dito ng TNC. So, ito na ang 2 seconds or ang ating susunod na makikitang objective which is again ang kauna-unahang Lord. So, ito na naman ay isang magandang kumbaga pangtimpla o parang kumbaga yung metro kung paano natin titignan sino ang nakakalabang kasi hindi na palalapitin ng TNC Pro Team ang Falcons AP Bren para doon sa ating Lord. Okay, so nagamit na agad dito yung tikinig skill ni Ogoy yung kanyang Glorious Pathway. So yun yung threat na meron ngayon yung TNC kasi napo-force na nila dito na gamitin yung Glorious Pathway even though hindi talaga sila or hindi nila balak magkaroon ng initiation. So yung nakikita ba natin dito na nagiging sagot o game plan ng TNC ay talagang magbigay atensyon dun sa course natin. In a sense na parang alalayan natin sila ng alalayan hanggang sa makakaya natin. Pero speaking of alalayan, grabe na rin dito ang pagtunaw na ginagawa nila. Oo, napilitan na mag-revitalize dito si Ogwen at saktong-sakto hindi na yung magagamit mamaya dahil andito na yung Lord. So if everyone na mayroon ng threat, pwede diretsoin dito na side ng TNC. So sasamahan nila yan. Although naiwan yung minion wave nila doon sa may top.
Yep. Medyo makakahabol pero makakasalubong kasi na Minion but successful masira na yung Torre dito sa may bottom lane. O pwede nilang isa-isahin pa naman ang mga makukuha nila at mapoproc tulad na lang nung shockwave dito. Pero CS Calera ay hindi rin naman umaawat. Tamang circling eagle lang ng circling eagle hanggang sa kanya makakaya. At magiging matagumpay pa rin naman yata ang TNC in their attempt na kuhain halos lahat ng mga natitirang outer threats. Pero sabi ng Falcons AP Brand, tayo naman daw ang susugod. May iwasan nga lang din yata ng TNC. So dito pumapasok yung ganda nung idea pa rin na marami silang pang-out din in a sense. BMI, guiding wing, maging yung multo-multo nitong si Lance. So yung pag naging mumu kasi sila, mahirap hanapin din. Panagkataon at saka yung Spectre State after. So, ang perfect timing siguro is after nung lahat ng mga skills na nagamit dito na sa TNC. Pero tingnan natin kung pagbibigyan niya yung TNC kasi so far sitting at 5.4k gold lead. Kahit dito si Escalera ay lumilipad lang talaga sa himpapawid. At every time na pwedeng gamitin yung kanyang circling eagle ay ginagamit na talaga para ma-zone out yung mga players dito na FCAP. Tingnan mo naman, nasa orange map tayo pero grabe ang mga kaguluhan! At doon na nga, pumasok na yun. Reward meditation para kay Few. Pero NetherRealm dito na Lancy ay ang kanilang sagot. So nagamit lang yung mga skills, mga spells at na naman pwedeng pindutin para dito sa ating game. Si Escalera lang hindi gumamit, pati si Super Marco nung kanilang spell. Oo, ganoon nakaramdam ng TNC yung kalamangang hawak-hawak nila. Tignan natin sa items ng ating mga players na 3K pala halos ang kalamangan nitong si Kozin kumpara kay Super Marco. So naging effective talaga dito yung plano ng TNC na simulan nila ng ganito, na pokusan lang nila ng pokusan yung mga gugustuhin nilang ipag-farm at mapa-activate agad na players for TNC. And pahuli crystal na nga rin si Kozin. So dagdag na talaga dito yung damage na pwede nating i-expect mula sa side ng TNC Pro Team. So Falcons, AP, Bren, medyo kailangan yata muna nilang idaan ito sa ingat. At least para dito sa lineup na meron sila, kapag ka nag-overcommit ang TNC, ay marami talaga silang ways na i-lock in yung mga players ng TNC at kumbaga ilabas na yung mga clean up prowess na meron sila. Kasi Roger Harrit naman to kahit anong sabihin natin. Kahit kayong Edith, masakit din yan kapag nag-free. Kasi meron din parang kumikidlat. May lightning splash effect. Pero ano yan ng mga nasa comment section natin. So ito meron na tayong Lord. Comment nyo lang kung sino sa tingin nyo may magandang palag. Yes. Para dito sa ating Lord Dance. Probably another minute Lord Dance for both of our teams. Kasi makukulat yung mga heroes dito ng FCAP. For TNC naman more on damage. So parang which alin ang line-up na mas magandang mauna pagtaling dito sa sayaw. Kasi kanina nagtanong ang ating Sanctuary Lord, ang sagot kanina ng palag ay Infernal Pursuit. Ayun naman mga circling eagle kaya ang magiging simula kasi medyo na burst down na ang Lord dito. Ayun na nga, circling eagle yung naging pambungad ng ating potential team fight. Itutuloy na ba ito? At ginamit na nga din yung Blazy Do It dito ni Gozen. Flapty, si may iwan doon sa moment na yun. Pero papasukin din ni Lancy kasi kagamit din ang kanyang NetherRealm para mapatay dito si View at isama na rin si Flapty. So this is the perfect timing para sa Phoenix Army na ma-secure yung Lord. Bumabalik ako sa sa nakaraan. Ito yung isa sa mga munting paalala kung bakit Claude ang isa sa mga pinakamagandang panapat sa Eve. Kasi kaya ka lang talaga niyang tunawin habang hindi ka gumagalaw, habang nagbabato ka ng real world, which at that moment ay medyo na-force out mula kay Few. Pero tuloy-tuloy na naman sina Escalera rito sa kanilang pagsugod at may penalty zone pa. At dalawang tatamaan sa moment na yun dahil dyan nasira na ng TNC yung Torre doon sa may gitna. Buhay na rin ang lahat ng mga players dito na FCAP. So aalis muna ang TNC. Meron pa silang Lord Brigida doon sa may bottom lane. At mukhang sasabayan na rin dito ng kuponan galing sa blue side. So FCAP, kailangan nila itong depensahan. Isipin mo isa pa lang ang nakukuhang hindi ng Falcons AP Brand. So ganoon kaingat ang TNC Pro Team. Kahit nakikita natin sila na ganito katapang humaharap, lagi at lagi yata silang may mga reminders na okay na yan. Out na tayo, pwede naman tayo bumalik agad. Kaya natin yung gawin katulad na lamang nito! Grabe, penalty zone! Dalawang tinamaan doon at dalawa din. May hila dito ni Lancy. Gwen is gonna be down. Ginamit yung real world manipulation at medyo pipitik doon. Laban kay Heads. Si Lancy mapapatay. Pero Paramis nga pala, buhay ulit dito yung Paramis habang si Kyle TZ ay hindi na muna itutuloy yung kanyang gustong gawin. Pipitik lang ng mga bala. Pero sira na lahat dito ng inhibitor turret ng FCAP. Matagumpay na nakuha ng TNC Pro Team ang kanilang mga gusto with the Lord na nakakuha or na-secure ng Phoenix Army kanina, and now
unti-unti na nating nasasaksihan yung adjustments talaga ng Phoenix Army na gusto na talaga nilang mag-rise. Ito na, sabi nila, bagong jersey. Bagong ano na daw to, bagong panahon para sa kanila. So, eto na ba ang kailangan nating abangan from them na ito yung kailangan mo ng mga bantay saradong players kasi ito yung mga ipapano nila. Pero teka lang, ito na naman ang sugod na gusto nilang gawin kaso may glorious pathway. Pero sa likod! Sa may likod, ginamit pa nga doon yung Blazy Duet. Habang nangyayari yun, nakakuhuli naman doon si Ed sa moment na yun. Habang si Flap Easy makapatay na. Double kill na para kay Kozen. So, dalawang patay para yung side ng F-Cap. Meron din silang minion wave sa gitna at even sa taas. Napakatapang ngayon ng mga players ng TNC. Grabe, even Escalera. 100% kill participation. Oh, ano kayang call dito ni Escalera, no? Tara, susugod May tayo. lipad ako, may lipad ako, may lipad ako. Lilipad tayo. Tapos Kozen, lilipad tayo, pero wag ka dun sa paglalandingan ko. Hanapin mo safe view. Oh, tsaka nakatakas pa sila sa moment na yun. Even prior the team fight, by the way, ay bumili pala si Lancy ng kanyang si Kaizen nung Winter Crown. Ay, oo. So, if ever man na mapalalim, pwede kasi silang habulin dito na Netherrealm. Tapos ang ganda ng ginawa dito kasi nakafocus yung mga players ng TNC, by the way, dun sa majority na nandun sa teamfight na kasalubong nila. Oo. Pero si Kaizen, parang meron siyang si Kozen, meron siyang sariling direksyon na Oo. hanapin niya si Few sa likod, Yun. Blazing Duet Winter Crown, para hindi siya ma-target at hindi mag-shift yung trajectory ng teamfight or targeting nga dito ng F-Cap dun sa kanya. Oo, yun yung mga nakikita natin na consistently ginagawa ng TNC Pro Team kontra sa Falcons AP Bren. And mas na-observe ko rin yung kumbaga chemistry ng TNC na kahit si Kaizen, parang pwede kang mag-rely sa kanya na okay lang may chain ako dito, mahaharangan ko yung mga hahabol kung ikaw si Escalera. So parang hand in hand talaga silang nagtutulungan dito na pag nag-engage, meron silang sure way out at yun sisiguraduhin nila na mangyayari yun kasi si Flap Lazy dito, go na ba? Medyo na-poke na naman and grabe ang zoning dito pero napigilan yung penalty zone. Pero mapunta pa rin para sa side ng TNC yung Lord. Hindi din pipilitin at alam din kasi ng mga players dito ng TNC kanina si Caltizit nakiklear Oo. ng minion wave dun sa may top lane. So tinry lang nilang i-delay or i-hold bago makarating dun si Caltizit. So again, 6.2k Goldie para din sa TNC. 11-3, wow! Sa ating 17-minute game time. Grabe tas talagang hindi naman kakunatan yung players ng TNC kung iisipin mo per se. Parang ito nga, naka-magic build pa naman so far. Etong si Escalera, nakatalisman pa nga. Kaya pala, di ba, mayat maya. The Divine Glaive nga yata siya. Ay, ano? Blood meron na baka mag-Holy Crystal nga siya eh. Kung ganun, di ba, talagang nag-invest pa siya sa damage din. So, talagang ang Masakit. harap lang nila is not other than hits. Pero nagagawa nilang i-pull off yun. And ayun na naman! Grabe naman talaga yung mga biglaang pa-penalty zone. Si Flap Easy dito ay gagamitin na yung kanyang Primal Wrath. Habang nandito na nga ang side ng TNC, madedepensa naman ng F-Cap yung Lord. Habang si Kozen nag-aabangan ng perfect timing kung saan nga ba siya pupunta. Pero TNC always rise! At eto na! Inihandog sa atin ng Phoenix Army ang kauna-unahan nating game number 3.